atin pong pamagat ay End Time Powerful Nation. Ano ba itong makapangyarihang bansa sa huling kapanahunan? At anong kinalaman nito sa atin hong pananampalataya sa Diyos? In the future, the final issue of loyalty will center around worship. Yan ho ang madalas na nating sabihin. Ang pinakahuling usapin ay ang katapatan natin. Ito ay nakasentro sa usapin ng pagsamba. Kanino ba tayo magiging tapat? Dalawang uri lang ang panawagan sa sanglibutang ito. Panawagan ng Diyos na siya ay ating sambahin, at panawagan ng hayop na siyang frontman ni Satan na siya ay sambahin. Sambahin sa pamamagitan ng ano? Pagsunod sa kaniyang mga kautusan na lumaban sa kautusan ng Diyos. Tinalakay po natin ang may kinalaman sa unang hayop, papacy, the leopard-like beast, the first beast of Revelation chapter 13, which is the Roman Church state, with its head, yung kanyang Pope, yung puno, na ito sangayon doon ay nasugatan ng sugat na ikamamatay. Noong 1798, eksakto sangayon sa prophecy, sa hula ng banal na kasulatan, nangyari. Letra por letra, walang labis, walang kulang. Ganyan po kabuti ang end time prophecy, especially ang Bible prophecy, sapagkat Diyos ang nagsasalita, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng magkulang, hindi rin pwedeng sumobra. Ngayon pansinin natin yung unang hayop sa Revelation 13, nagtapos siya sa verse 10. Ang sabi rito, kung ang sino man ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Ito'y patungkol sa unang hayop. Kung sino man ay sa pagkabihag, ito po ang gawain ng unang hayop. Kung sino man ay papatay sa tabak, kung ano yung kanyang gawain, yun din ang nangyari sa kanya, sa unang hayop. Siya ay lumubog sa pamamagitan ng utos ni Napoleon Bonaparte, natanggalin yung kanyang temporal power noong 1798. Siya ay bumagsak. Nagtapos ang kanyang temporal power 1798. Sangayon dito, kung ang sino man ay sa pagkabihag, siya yon, paroroon siya sa pagkabihag. Siya po ay nabihag noong 1798, dinala siya sa Valence, France at namatay noong 1799. Yung Pope nung araw na yon, nung kapanahunang yon, si Pope Pius VI. At ang sinasabi ng Biblia, siya po ay nasugatan ng sugat na ikamamatay. Sa pag-aaral natin kagabi, yung sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay nang gilalas sa hayop. At siya din ang magpapasulong ng mark of the beast. Ngayon, binanggit natin kagabi na itong ikalawang hayop sa Revelation 13 ay magiging kanyang spokesman, kanyang prophet, tagapagsalita ng unang hayop. Ito po yung ating paksa patungkol sa ikalawang hayop, the most powerful nation in these last days. Basahin muli natin yung pag-ahon niya. Lumubog ang unang hayop sa verse 10. From verse 1 to verse 10 ang kanyang kwento. At magsisimula ang ikalawang hayop sa verse 11 hanggang sa huling talata ng Revelation 13. Pansinin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ikalawang hayop. Titingnan natin dito yung eksaktong sinabi ng Biblia at ano yung kinaangkupan. Kinakailangang eksakto ito. Hindi tayo pwedeng magbanggit ng anumang bansa na wala namang ebidensya, na hindi naman lapat, hindi eksakto yung pagkabanggit tungkol sa kanya. So dapat eksakto yan. Dahil ang prophecy, supposedly, eksakto yan. Walang labis, walang kulang. Ang sabi rito sa verse 11, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. Tandaan ninyo, paglubog nung unang hayop, siya namang paglitaw nung ikalawang hayop. At ang sabi rito, ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Napansin niyo po yung ikalawang hayop, umaahon sa lupa.
Kung yung unang hayop, ang kanyang pinanggalingan ay dagat, at ang dagat na kalipunan ng tubig, ipinaliwanag ng Biblia, Revelation 17:15, kumakatawan sa population. Yun ang symbol ng tubig o dagat sa biblical prophecy. Population. Ito'y mga tao, bayan, angkan at wika. In short, population. So ang lupa ay opposite naman ng tubig. So kung yung tubig ay kumakatawan sa populated area, dahil ang papacy ay galing sa populated area. Yun po yung tinatawag natin ngayong Western Europe. Nung unang panahon, siya po yung solid empire ng Rome na nagkawatak-watak ayon sa Bible prophecy. So kung yun ay populated area, itong ikalawang hayop lumitaw sa unpopulated area, vacancy. Ngayon, ang larawan ng ikalawang hayop ay tulad sa isang kordero. Ang kordero sa Biblia ay simbolo ng Panginoong Hesukristo. Napansin niyo yung sabi ni Apostle John sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So primarily, ang kordero sa Biblia ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo at ginamit ang larawan ng kordero sa ikalawang hayop. Meaning, meron siyang ipinapakitang nakatayo siya sa Christian principle. Ngayon, itong second beast, siya po yung magiging spokesman, magiging prophet ng unang hayop. At ang sabi sa verse 12, pansinin niyo po, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Mapapansin natin na itong ikalawang hayop ay merong otoridad. Ginagawa niya yung buong authority ng papacy. Itong ikalawang hayop, matindi, inuutusan niya ang lahat ng tao sa lupa na sambahin ang unang hayop. Siya yung mag-uutos. Kasangga niya ang unang hayop. At ang hindi susunod sa utos ng ikalawang hayop, ipapapatay. Tandaan natin yan. Darating ang panahon at yan po ay malapit na dahil natutupad na ang Bible prophecy, mangyayari muli ang death decree sa mga hindi susunod sa utos nila na sambahin yung gusto nilang pasambahin. Bakit ko nabanggit yung salitang muli? Sapagkat sa kasaysayan po ng Biblia, sa kasaysayan ng mundo, nung panahon ni Nebuchadnezzar, siya din po ay nagbigay ng death decree sa mga taong hindi susunod sa kanyang iniutos na sambahin yung malaking larawan. Ito po ay kasaysayan sa Daniel chapter 3. Napag-aralan natin yung Daniel chapter 2 regarding sa great image. Na yun ay kumakatawan sa mga kingdoms. Ang ulong ginto, Babylon. Ang dibdib at bisig na pilak, Medo-Persia. Ang tiyan at hita na tanso ay Gresya. Ang binting bakal ay Roma. Ang mga paa na pinagsamang bakal at putik na luto, divided Rome or Western Europe. Hindi na kontento si Nabucodonosor. Ayaw niya na ulong ginto lang siya. So ang kanyang ginawa, nagpatayo ng larawang puro ginto mula ulo hanggang paa. At inutos niya sa buong kingdom na pagtugtog ng mga music, ng mga panugtog ay lumuhod, yumukod ang lahat upang sambahin ang larawang ginto. At ang hindi sasamba, papatayin. Yun po yung unang death decree. At napansin nyo, sinong nag-utos? Gobyerno. Pag pinag-usapan ng worship, may kinalaman yan saan? Ecclesiastical or religion. So sa panahon ni Nebuchadnezzar, magkasama ang prinsipyo ng church and state. At kapag nagsama ang church and state, nanganganib ang buhay ng mga taong gustong sambahin yung gusto nilang sambahin. Pwepwersahin yung pagsamba. Pwepwersahin kang sambahin yung ayaw mong sambahin. Yan ang problema kapag nagsama ang church and state. Religio-political is abnormal combination dahil maraming napapahamak ng mga tao pagdating sa bagay na yan. So mauulit-uli ang death decree. So sino yon?
Kung nung una ay Babylon, itong sa huling panahon, titingnan natin yung 5 considerations. Iko-consider natin ito para maintindihan natin at tayo'y maging kontento na kapag tinukoy natin yung bansang yan, sa kanya angkop yung mga katangiang sinasabi ng Biblia. Una, where this power arises. Saan ba lumitaw? Meaning, ang tinutukoy, dako o lugar. Saan siya lumitaw? Pangalawa, the governmental character. Ano ba ang ugali ng bansang yan? Pangatlo, when this power arises. Kailan? Pangapat, how this power arises. Papaano? Ikalima, kinakailangan meron siyang global influence. Kasi sabi sa Biblia, uutusan niya ang buong lupa. Paano mo uutusan ang buong lupa kung wala kang global influence? So there must be a global influence. Balikan natin yung mga geography nung unang panahon. Ang Babylon at Medo-Persia, diyan po sa bahaging civilized part yan ng Asia. Ang Babylon at Medo-Persia, covered nila yung alin? Civilized part ng Asia. Samantalang ang Greece, covered niya naman yung Eastern Europe kasama na yung Russia. At yung Roma naman, covered niya naman yung all Western Europe. So ito pong end time, most powerful nation, wala dito sa mga nabanggit na ito na geography. So hindi siya doon nakalocate dahil tapos nang sinabi ito ng Biblia. So titingnan natin where this power arises. Kapag pinag-usapan yung where, saan, yun yung dako, yung lugar ng kanyang paglitaw. At ang sabi nga, umaahon sa lupa. Ang lupa ay opposite ng tubig. Kung ang tubig ay populated area, ito namang lupa ay vacancy or unpopulated area. Sunod, ang karakter ng gobyernong ito, katulad ng sa isang kordero, meaning nakatayo siya sa Christian principle, not a conquering nation. Tandaan natin na ang Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, they are conquering nation. Para sila maging mga makapangyarihang kaharian sa balat ng lupa, kinakailangan daigin muna nila yung mga bansa, yung mga kingdom na humahad lang sa kanilang pagiging makapangyarihan. Dadaigin nila. Samantalang ito, na end-time powerful nation, hindi po siya conquering nation. Sa kanyang paglitaw, wala siyang pinabagsak na mga bansa, hindi tulad ng Medo-Persia, Grecia, Babylon at Roma. Yung 4 na yun sa Daniel 2 and Daniel 7, pinabagsak nila yung mga makapangyarihang kingdom. Samantalang ito, nakatayo sa Christian principle kasi ang ginamit na symbol ay kordero. Ang kordero, kumakatawan kay Kristo, meaning lumitaw siya na walang pinabagsak o sinalakay na mga bansa. Yung kanyang paglitaw. Then, yung paraan, how this power arises. Ang sabi, umaahon sa lupa. Babalikan natin mamaya yan. Ikalima, yung panahon ng kanyang paglitaw. When? Kailan? Meron sinabi si John Wesley. Si John Wesley po ay isang reformador din. At meron siyang binanggit sa kanyang sulat regarding sa Revelation 13. Ito'y naisulat noong 1754. Ang sabi ni John Wesley, He is not yet come. Ang kanyang tinutukoy ay ang ikalawang hayop ng Revelation 13. Yung two-horned beast, yung lamb-like. He is not yet come, though he cannot be far off. For he is to appear at the end of the 42 months of the first beast. Ano daw sabi ni John Wesley? Hindi na siya malayo. Tandaan ninyo, 1754, sinulat ito ni John Wesley. Hindi siya malayo. Siya ililitaw ika sa katapusan ng 42 months or 3.5 years or 1,260 days or years. So alam ni John Wesley yung prophecy regarding sa first beast. Tanong ko po sa inyo, kailan nga uli nasugatan ng sugat na ikamamatay ang unang hayop? Kailan natanggalan siya ng temporal power? 1798. Sumulat si John Wesley, 1754. Ang sabi niya, hindi na malayo, meaning malapit nang lumitaw ang ikalawang hayop sapagkat siya ay lilitaw sa katapusan ng 42 months sa panahon na magtatapos ang paghahari ng unang hayop. Ngayon,
Sabi nga natin, meron siyang impluensya sa buong mundo sapagkat kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. Pinasasamba niya ang lupa. Inuutusan niya ang buong mundo na sambahin ang unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Gaya nung panahon ni Nebukadnezar, inutusan niya ang lahat sa kanyang kaharian na sambahin yung malaking larawan. Hindi siya nakontento kasi na ulo lang siya na ginto. Buong larawan dapat ginto. Yun ay may kinalaman sa church and state. Ang gobyerno nag-utos upang sambahin yung gusto nilang pasambahin. At itong binabanggit na larawan ng unang hayop, ang larawan ng unang hayop, ng leopard-like beast, which is papacy, ay combination of church and state. Yun yung kanyang larawan na ibabalik uli sa malapit ng panahon. So ngayon, sino ang kinakatawanan nito pong end-time powerful nation? Lugar ng kanyang paglitaw, paano siya lumitaw, kailan siya lilitaw, mayroon siyang global influence, walang iba, walang kaduda-duda, yan po yung bansang United States of America. The United States of America is the lamb-like beast, the second beast of Revelation chapter 13. Balikan muli natin yung mga katangian, yung dako ng kanyang paglitaw. Ang sabi po ay lumitaw o umaahon sa lupa. Merong binanggit si Townsend sa kanyang libro patungkol sa paglitaw ng bansang Amerika. Ang sabi niya, ito po historian, American historian po ito. The mystery of her coming forth from vacancy. Hiwaga daw yung paglitaw niya mula sa vacancy. Pag sinabing vacancy, unpopulated area. Mismong American historian ang nakapansin kung paanong lumago ang bansang Amerika na tahimik. Tingnan natin ha. Yung karakter ng gobyernong ito ay katulad ng sa isang kordero. Bakit masasabi na ang Amerika, ang kanyang karakter ay tulad ng sa isang kordero? Tingnan po natin sa pamamagitan ng kanilang constitution. Ang sabi sa Constitution of the United States of America, the First Amendment, pansinin niyo po, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Anong sinasabi niya? Ang konstitusyon ng bansang ito, ang Kongreso, pag sinabing Kongreso, sila yung gumagawa ng batas. Higher Congress and Lower Congress. Pag sinabing Higher Congress, Senate. Pag sinabing Lower Congress, Representatives. Yung Congress ay hindi gagawa ng alin daw? Ng batas na magtatayo ng isang relihiyon o pagbabawalan ng ibang relihiyon na isagawa ang kanilang paniniwala. Meaning, ang gobyerno ng Amerika, hindi po sila makikialam doon sa mga mamamayan nila kung sino ang gusto nilang sambahin ayon sa kanilang konsensya. Parang ang sinasabi dito sa Constitution, kung gusto mong sambahin ang bundok, hindi ka pakikialaman ng gobyerno. Kung gusto mong sambahin ang bato, kung gusto mong sambahin ay tao, walang pakialam ang gobyerno. Bakit ganyan kaganda ang kanilang constitution? Ang kanila pong constitution ay civil liberty and religious liberty. Pag sinabing civil liberty, meron silang kalayaan mula sa hari. Pag sinabing hari, nagdidikta. Wala silang king, freedom from a king, at meron silang religious liberty, freedom from a pope. Walang pope na magdidikta, walang hari na magdidikta. Bakit po ganun yung kanilang constitution? Dahil alam nila kung ano yung nangyari sa Western Europe. Dahil sa abnormal combination ng church and state, maraming mga tao ang napahamak. Maraming mga tao ang napilitang sumunod sa kagustuhan ng Pope. At dyan sa bansang Amerika, ayaw nilang mangyari yan. Sa kaagahan ng Amerika, gumawa agad sila ng kanilang constitution that Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Sa bansang Amerika, sa kanyang paglitaw, malaya kang sambahin kung sino man ang iyong gustong sambahin. Napakaganda po ng kanilang konstitusyon. Nakatayo sa Christian principle.
Ginagalang nila ang karapatan ng kanilang mga mamamayan. Pag iginalang mo at nirespeto yung karapatan ng kapwa mo tao, ikay nakatayo sa Christian principle. Kaya nga ginamit sa kanyang symbol ay isang kordero. Pansinin niyo po yung the Declaration of Independence ng bansang Amerika. Ang sabi nila, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." Napansin niyo po yung kanilang respeto. Naniniwala sila sa Diyos na tayong lahat nilikha na pantay-pantay. At lahat tayo may karapatan na hangarin ang buhay, kalayaan, at kaligayahan. Ganon kaganda yung kanilang principle, nakatatag sa Christian principle. Kaya pag pinag-usapan ang karakter ng lamb-like beasts, nakatayo siya sa Christian principle. Pansinin natin yung mga founding fathers ng United States of America. Yung first constitutional conventions nila ay isinagawa noong May 25, 1787. Yung kanilang Declaration of Independence ay noong July 4, 1776. Ito po yung kapanahunan ng kabataan ng Amerika. Yung pagtatatag ng kanilang konstitusyon, 1787. Kailan nga uli nagtapos yung kapangyarihan ng first beast? 1798. Ang sabi ni John Wesley, sa panahon ng paglubog ng unang hayop, diyan naman lilitaw yung ikalawang hayop. Malapit na siyang lumitaw. At eto na nga, sa panahong ito, nagdidikit yung mga kasaysayan. Tuloy pa natin. Ang sabi ni George Washington noong 1789, siya po yung unang presidente ng bansang Amerika. Ang sabi po niya, "Every man conducting himself as a good citizen and being accountable to God alone for his religious opinions ought to be protected in worshiping the deity according to the dictates of his own good conscience." Nakita po ninyo yung kabutihan ng mga founding fathers ng Amerika. Ang bawat tao, may pananagutan lamang sa Diyos sa kanyang paniniwalang pangrelihiyon. Dapat protektahan ang mga taong ito na sambahin yung Diyos na kanilang sinasamba ayon sa idinidikta ng kanilang mga konsensya. So may kalayaan silang sambahin yung gusto nilang sambahin. Walang hari na magdidikta, walang papa na mag-uutos sa kanila. Kaya napakaganda sa kanyang paglitaw, napakaganda ng ugali ng bansang Amerika. Kaya ginamit yung symbol na lamb-like o katulad ng sa isang kordero. At pansinin ninyo yung paraan, paano siya lumitaw? Ang sabi nga, umaahon. Yung salita pong umaahon, akala lang natin na para bagang umahon. Ang dali lang yung iintindihin nun, umahon Parang ganun lang, umahon. Pero sa Greek po, ang umaahon na ito, merong ipinaparating na isang isipan. Ang Gregong salita na ginamit na naisaling umaahon ay anabainon. Pag sinabing anabainon, ang isipan nito mga kaibigan, mga kapatid, ay parang isang halaman na tahimik na tumutubo. Yan ang description ng bansang Amerika. Hindi iskandaloso ang paglitaw ng Amerika katulad ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome na maraming pinatay. Kaya sila naging makapangyarihang kingdoms. Whereas ang Amerika, wala po yung pinahirapang anumang bansa. Kaya sila'y parang halaman, umaahon. Nandyan yung isipan na wala silang sinagasaan. Para silang halaman na hindi mo napansin mula sa kanyang butil na tumutubo at lumalaki. Ganyan po ang description ng Biblia sa bansang Amerika. Balikan natin yung historian na si Townsend sa The New World Compared with the Old, page 635. Pansinin niyo muli ang kanyang ginamit. The mystery of her coming forth from vacancy. Like a silent seed, we grow into an empire. Historian po itong nagsasalita, hindi po ito theologian.
Historian po ito. Sinasabi lang niya kung paano lumago at lumitaw at naging imperyo ang Amerika. Kaya ang ginamit niyang term sa unang bahagi, mystery, hiwaga ng kanyang paglitaw mula sa kawalan, sa vacancy. Itinulad niya ang paglitaw ng Amerika sa isang butil. Like a silent seed, we grow into an empire. Di ba ito yung Bible concept nung binanggit doon, umaahon. The Greek word is anabainon. Itinulad sa isang halaman. Mula sa butil, siya ay lumago, lumaki. At ganun itinulad ang Amerika, naging imperyo. Alam niyo ang Amerika? Bumili sila ng mga lupain. Bumili sila ng mga lupain, kaya sila lumaki bilang isang United States. Ang sabi naman ni Uriah Smith sa Daniel and Revelation, page 578, patungkol din sa bansang Amerika, emerging amid the silence of the earth, adding daily to its power and strength. So ang description ng mga Amerikano patungkol sa paglitaw ng Amerika, tahimik. Walang pinahirapan o pinagpapatay. Ngayon, yung panahon ng kanyang paglitaw, balikan muli natin, the founding fathers of the United States fled political and religious tyranny. Tumakas sila saan? Political and religious tyranny o yung kalupitan. Anong tinutukoy dyan? Yung nangyari sa panahon ng papacy sa Europe, sa divided Rome, sa Western Europe. Yung mga founding fathers noon, yung iba doon, galing doon sa Western Europe, tumakas, maging yung mga tao na apektado ng persecution ng papacy, tumakas at tumakbo doon sa western part ng lugar na ito, which is sa bansang Amerika. Ngayon, pansinin natin, noong 1787, yung kanilang constitution was framed. Noong 1788, July 26, it was ratified by 11 of the 13 original states. Noong 1788 pala, pinagtibay nila yung kanilang konstitusyon. 11 sa 13 states. Tingnan nyo sa pasimula, 11 estado lang sila. Ngayon, nasa 50 mahigit na ang estado ng Amerika. Noong 1789, 1st of March, it went into effect. By 1791, the Bill of Rights added. Ang teritoryo nila nung kanilang kabataan, 815,615 square miles. Ang kanilang mga mamamayan o citizens, less than 4 million. Yan yung kaagahan ng Amerika. Yun yung kabataan nila. Pansinin niyo po yung mga petsang yan. 1798, bumagsak yung unang hayop. At paglubog ng unang hayop, siya namang pag-aho ng ikalawang hayop. Ganon ang Biblia pag nagbigay ng prophecy. Yung tinatawag na sequence, yung time frame, walang labis, walang kulang. Paglubog ng unang hayop, siya namang pag-aho ng ikalawang hayop. Ito po yung mga petsa nating nabanggit. Kaya si John Wesley noong 1754, sabi niya, he cannot be far off, patungkol sa lamb-like beast o sa korderong umahon sa lupa. Sapagkat lilitaw ika siya at the end of the 42 months of the first beast. At ito mismo eksakto ang nangyayari bago lumubog ang unang hayop sa mga panahong ito, nangyayari yung tinatawag na mga constitution ng Amerika, ng kabataang Amerika, pinagtitibay na. Nakita natin, so walang ibang bansa na nag-fit o nagiging angkop diyan sa tinatawag na end-time most powerful nation, none other than the United States of America. Ngayon, pansinin natin, nagdududa ba tayo ng Amerika ay may impluwensyang bansa sa buong mundo? Ay pag nagduda pa kayo, ay baka ngayon lang kayo nagising sa loob ng napakahabang panahon. Ang Amerika ho, ang pinaka-ma-impluwensyang bansa sa buong mundo. Kahit ang United Nations, naalala niyo yung panahon ng Iraq, ayaw ng United Nations na idigmain ng Amerika ang Iraq. Dahil wala naman ikang napatunayang weapons of mass destruction. Wala naman talaga eh. Bintang lang yun sa Iraq. Naniwala naman ang maraming tao sa buong mundo na mayroon silang weapons of mass destruction. Ang hirap kasi sa mga tao, ang hilig magpapaniwala sa balita. Walang ebidensya. Ebidensya ang pinagbabatayan. Kaya nag-decide ang United Nations, huwag nating digmain ang Iraq.
Pero anong sabi ng Amerika? Hindi, didigmain ko yan. Walang nagawa ang United Nations. Pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo. Meron ngang kasabihan pag humatsing ang Amerika, sinisipon ang lahat ng mga bansa. Sila ang humatsing, tayo ang sinipon. Ganon sila ka-impluwensya sa buong mundo. Kaya ito pong second beast, the lamb-like beast, is none other than the United States of America. Yes, brothers and sisters, United States of America is the end-time powerful nation on this earth. Balikan natin yung kanyang 6 na characteristics. Arises in a relatively unpopulated area. Yes, bumili sila ng bumili ng mga lupain kaya dumami sila. Wala silang dinigma na mga bansa. Hindi kagaya ng leon, oso, leopardo at nondescript beast. The Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Walang dinigma ang bansang Amerika sa kanyang paglitaw. Yung pinag-uusapan natin, sa panahon ng kanyang paglitaw, wala siyang dinigma. Pangalawa, it espouses Christ-like principles. Dahil nirerespeto nila ang paniniwala ng bawat tao as long as wala kang sinasagasaan. Pwede mong sambahin yung gusto mong sambahin. Kahit sino, hindi makikialam ang gobyerno. Hindi rin magtatayo ang gobyerno ng kanilang relihiyong pangsarili. Pangatlo, it has no crown. Wala siyang korona dahil walang hari. Pangapat, it arises around 1798, nung panahon ng paglubog ng papacy. Panglima, it grows up quietly like a plant. Sangayon sa description ni Townsend, the mystery of your coming forth from vacancy, like a silent seed, we grow into an empire. Yung description ng mga historian, yan mismo ang sinasabi ng Biblia. And of course, it has a worldwide power and influence. Walang kaduda-duda. Yan mismo ang tinutukoy. Ngayon, okay na sana ang lahat. Okay na sana. Meron siyang Christ-like character. But eventually, according to biblical prophecy, siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Tandaan natin, ang dragon primarily is a symbol of Satan. Secondarily, it is a symbol of the Roman Empire. And the Roman Empire, it has 2 faces. Ang bahagi ng Roma ay dalawa. Una, pagan Rome. Ikalawa, papal Rome or papacy. Ang Roma, simbolo rin ng dragon. Etong end-time powerful nation nagsasalita ring gaya ng dragon. Sa kanyang paglitaw, okay na siya, sana. Itinulad siya sa isang kordero. Paano ba magsalita ang dragon? Mawawala ang iyong kalayaan. Napansin niyo sa mga talata? Pinasasamba niya ang lupa. Naging katulad siya ni Nebuchadnezzar. Uutusan niya ang buong mundo. At sino lang ang may kakayanang mag-utos sa buong mundo? Ang gobyerno. Ang gobyerno ang may kakayanan. Siya ay nagsasalitang tulad sa dragon. Niyuyurakan na niya ang konsensya, ang karapatan ng mga tao sa buong mundo. How does a nation speak? Paano ba magsalita ang isang bansa? Sa pamamagitan po ng kanyang mga batas at legislation. Diyan mo makikilala ang characteristics ng isang bansa. Sa kanilang paglitaw, okay na sana. Ang ganda ng kanilang konstitusyon. Pero bandang huli, sila'y magsasalita ring tulad sa dragon. Paano ba magsalita ang dragon? Pansinin niyo po ang ginamit ng dragon, the papal Rome. The syllabus of Pope Pius IX noong December 1864. Ang sabi nito, the Church has the right to require that the Catholic religion shall be the religion of the state to the exclusion of all others. Ganyan no magsalita ang dragon. Sila lang dapat ika yung relihiyon ng gobyerno. Ang iba, baliwala yan. Excluded. Nakita niyo mga kapatid yung kanilang pagiging arrogante. Walang karapatan ng iba, sila lamang dapat. Syllabus ito ni Pope Pius IX. At ito mga kapatid, sistema ang pinag-uusapan natin. Hindi po iba-iba yung patakaran ng kahit sino mang papang umupo. Iisa ang kanilang patakaran. Sila lang dapat.
Dahil sa paniniwala nila, sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na mga siwa sa lupa. Naalala nyo yung encyclical letter ni Pope Leo XIII? We hold upon this earth the place of God Almighty. Hawak namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Ganyan magsalita ang dragon. Yuyurakan nila ang karapatan ng iba. Gusto nila sila lamang ang masunod. Ito uli ang sinabi ni Pope Leo XIII, papal encyclical. Pag sinabing encyclical, ito yung tinatawag na patakaran nila na dapat sundin ng kanyang mga nasasakupan. Anong sabi ni Pope Leo XIII? All Catholics should exert their power to cause the constitution of states to be modeled after the principles of the Catholic Church. Ang lahat daw ng mga Katoliko ay gawin nila ang kanilang kapangyarihan para ang konstitusyon ng gobyerno ay maitulad sa prinsipyo ng Roman Catholic. Yan ang ginagawa nila sa mga gobyerno. Kaya nga noon sa Western Europe, yung mga hari noon lumuluhod sa Pope. E pag hindi sila sumunod sa Pope, matatanggal sila sa kanilang pwesto. Noon sa Western Europe. Ngayon ganun pa rin naman sila Pakialamero sila sa gobyerno. This is the irony. Meron tayong separation of church and state supposedly, pero sila'y mahilig makialam sa gobyerno. Dahil yan po ang kanilang sistema. Gusto nila na ang patakaran ng gobyerno maimodelo sa gusto ng Roman Catholic Church. This is encyclical letter. Hindi po ito ordinaryong sulat. Ito po yung patakaran na ipinapatupad nila. Kaya ang panawagan noon ni Pope Leo XIII, lahat ng Katoliko, gawin nila ang lahat ng kapangyarihan para ang konstitusyon ng gobyerno ay maitulad sa prinsipyo ng Roman Catholic. Ganito magsalita ang dragon. Wala kang kalayaan. Ngayon, nung bumagsak ang unang hayop at lumitaw nga ang ikalawang hayop, wala pong tinatawag na ambassador ang United States sa Vatican. Wala. Ito po yung kasaysayan. Noong October 20, 1951, President Truman nominated Mark W. Clark, a U.S. Army General and World War II hero, to be emissary to the Holy See. Clark later withdrew his nomination on January 13, 1952 following protests from U.S. Senator Tom Connally from Texas and Protestant groups. Si President Truman, sa madaling salita, nagtangka na magkaroon ng ambassador ang Amerika sa Holy See, sa Vatican. Hindi nangyari yon. 1951 yan Hindi nangyari. Bakit? Nagprotesta sino? Yung senador ng US Senator Tom Connally kasama ang mga Protestant group sa Amerika. Ayaw nila na magkaroon ng ambassador ang Amerika sa Vatican. Dahil alam po kasi nila ang nangyari sa Western Europe. Hindi dapat dumidikit ang gobyerno sa Vatican. At yan po'y nakalagay mismo sa konstitusyon nila na hindi pwedeng makipag-ugnayan ang gobyerno nila sa anumang relihiyon, hayagan man o lihim. Yan po ang nakalagay sa kanilang konstitusyon, hayagan man or lihim. Hindi pwedeng makipag-ugnayan ang mga leaders, political leaders ng Amerika sa sinumang religious entity. Yan ay dati. Dati matibay sila sa kanilang konstitusyon. Pero anong nangyari? The United States was slow to establish full diplomatic relations with the re-establishment or re-established Holy See, partly due to the prevalence of anti-Catholicism in the United States. Hindi talaga sila nagtatagumpay dahil ang bansang Amerika, Protestant nation. Yun yung mga founding fathers, tumakas nga yan sa persecution ng papacy sa old world, doon sa Western Europe. Alam nila ang sitwasyon. Kaya hindi pwede makipag-ugnayan sa Vatican. Kaya lang, the ambassador of the United States to the Holy See is the official representative of the United States of America to the Holy See. The leadership of the Roman Catholic Church, the official representation began with the formal opening of diplomatic relations with the Holy See by President Ronald Reagan and Pope John Paul II in 1984.
Doon nagkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican nung panahon na lang ni Ronald Reagan, 1984. 1951, sinimulan ni Truman, hindi sila nagtagumpay. Unti-unti nilang niluluto. Ilang taon nang lumipas bago nagkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Panahon na lang ni Ronald Reagan, 1984, and the rest is history. Kung dati magkaaway ang unang hayop at ikalawang hayop, ngayon ay friendship na sila. The first beast and the second beast, friendship na sila. Kaya may tinatawag na the Holy Alliance. Ito po yung kapanahunan pa ni President Ronald Reagan and Pope John Paul II nung pabagsakin nila ang communism. At itinuring na kumbaga hero itong si Pope John Paul II. Ganon katindi na kung dati ay magkahiwalay ang Protestant nations at ang Vatican, pero sabi ng Biblia, ang ikalawang hayop magiging spokesperson ng first beast. Siya ay magiging tagapagsalita ng unang hayop. Pansinin niyo ang tagumpay. Nung pagsama ang dalawang yan, the deadly wound is healing before our eyes. Man of the Year ng Time Magazine at yung dating mga malulupit na leader like Fidel Castro ng Cuba ay napaamo ni Pope John Paul II. At maging ng panahon ni Pope Francis, ang Islam o sino pa mang mga bansa na kanilang pinaamo ay nagkakaroon sila ng tagumpay. Kung dati-rati ay hindi pwedeng makipag-ugnayan ang mga leader ng Amerika, mga political leaders, ngayon ay hayagan na silang nakakapasok sa bansang Amerika ang Papa mismo sa Roma. Ganyan katindi mga kapatid, pansin ninyo yung mga larawang yan. Can you imagine? Ang presidente mismo ng Amerika ang sumasalubong sa airport pag dumalaw doon ang Papa. Samantalang walang sinasalubong ang presidente ng Amerika kung sino-sino lang pumunta dyan ng mga leader ng ibang bansa. Pero pag Pope sa Rome, sasalubungin niya talaga yan. Ang sabi ng The Great Controversy, page 588, the Protestants of the United States will be foremost in stretching their hand across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power, and under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Yayapakan talaga ng bansang ito ang konsensya ng bawat isa. Dahil yan ang sinabi ng Biblia, inuutusan niya ang buong lupa na sambahin yung unang hayop. Kung dati-rati ay hiwalay ang unang hayop at ikalawang hayop, sumusubok ang ikalawang hayop sa pamamagitan ng kanyang mga ambassadors na magkaroon sila ng ambassador sa Vatican, hindi nagtagumpay, pero nagawa rin nila ito. At ngayon naging tahimik na ang Protestant nations. Wala nang rally. Hindi na nila masyadong pinapansin ang kanilang konstitusyon na nakalagay doon, hindi dapat makipag-ugnayan ang mga political leaders ng Amerika sa sino mang religious entity. Ngayon ay para na silang mga bulag, as long as magkasundo na tayo, kahit yung kanilang konstitusyon, hayagan na nagbabawal, ngayon ay pwede na. And in fact, nabanggit ko sa inyo nung isang gabi, na yung Pope mismo sa kasalukuyan ay inimbitahan na magsalita sa Joint Congress ng Amerika. Ang Pope din ay inimbitahan na mag-lecture on economics sa United Nations. Ganun katindi, mga kaibigan, mga kapatid, ang sitwasyon ng end-time powerful nation na nagkapit kamay diyan sa unang hayop. Kaya mapapansin niyo po rito ang larawan ng dating presidente na si Bush Jr. Ang sabi rito, the best way, ito ay nakalagay sa www.catholic.net, the best way to honor Pope John Paul II, truly one of the great men, is to take his teaching seriously, is to listen to his words and put his words and teachings into action here in America. This is a challenge we must accept. Can you imagine yung katuruan ng Pope kailangang ipatupad saan? Sa Amerika. Ito ang hamon na dapat nating tanggapin.
ganito na magkaibigan ang dalawang hayop. Ang makapangyarihang bansa sa huling panahon ay magkaagapay ng unang hayop na frontman, the beast, the antichrist, the man of perdition, the man of sin, magkasangga ng end-time powerful nation. Ito yung mga dating larawan pa ng mga presidente ng Amerika na talagang matindi ang kanilang paghanga, paggalang sa Pope of Rome. At nung namatay nga si Pope Francis o Pope John Paul II, nakikita natin dyan na yung mga presidente, hindi lang ng Amerika, kundi ng ibang bansa, lalo na sa Great Britain o sa Anglo-Saxons nung panahon ng divided Rome, silang lahat ay nakaluhod. Nakaluhod sila sa bangkay ng isang makasalanang tulad nyo at tulad ko rin at tulad nila. Ganito nila bigyan ng tinatawag na reverence, paghanga at worship ang isang taong makasalanan na namatay. Nakita nyo yan mga kapatid kung gaano katindi ang impluensya ng dalawang hayop sa Revelation 13. The Bible predicts an erosion of freedom when church and state unite. Malapit na yan. Sa ngayon, may kalayaan pa tayong sambahin yung gusto nating sambahin. May kalayaan pa tayo na mangili ng araw ng Sabat, pero kapag nagsama na ang church and state, nagiba na yung wall o pader na nakapagitan, yung proteksyon natin sa ngayon. Ang Constitution ng Pilipinas, nakabatay lang naman yan sa Constitution ng Amerika, separation of church and state. Kapag inamyendahan na yan, kapag binago na yan, dyan na mangyayari yung enforcement ng mark of the beast na tinalakay natin kagabi. Ito po yung dati pang panawagan, for unity, all churches must accept papal authority. Para daw sa pagkakaisa, lahat ng iglesia ay tanggapin ang otoridad ng Papa. Hindi na ho bago ito. Nung panahong na-establish ang papacy noong 538 AD, 5 years before, nagbigay ng decree si Emperor Justinian that the Pope should be the head of all the churches in the world. Anong petsang nabanggit ko? 533 AD. At para mangyari yon, pinabagsak na nila yung Vandals and Ostrogoths. 534, Vandals, Ostrogoths, 538. At makalipas nga ang 5 taon, matapos i-declare yung Justinian's decree that the Pope should be the head of all the churches, nangyari na yung pagkakaroon niya ng church and state power. The abnormal combination of church and state. At doon nangyari yung malawakang persecution. Ngayong 21st century, ito muli yung kanilang panawagan. Ito muli yung kanilang panawagan at malapit na yang mangyari whether you like it or not, sapagkat 2014 pa lang nagkaroon na ng kasunduan ng pagkakaisa ng lahat ng relihiyon. Ewan ko kung napanood nyo yung buong video niyan. Ako napanood ko yan. Ginawa yan sa Seoul, Korea. Yung pagkakasundo ng lahat ng relihiyon para ika sa kapayapaan. Ano sabi ng Biblia? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapag sinabi ng mga tao sa lupa, kapayapaan at katiwasayan, kung gayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Dahil ang kapayapaan nilang gusto ay upang labanan ang gusto ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos binabaliwala, magkasundo lang ang tao. Anong sabi ni Santiago, Kapitulo 4, talatang 4? Ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipaglaban sa Diyos. Masarap pakinggan na kasundo mo ang mga tao sa mundo. Pero kung kasundo mo sila at magkaiba kayo ng prinsipyo ng sinasamba at pinapaniwalaan, nagagalit ang Diyos. Dahil ang sabi niya, ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan, pakikipag-away sa Diyos. Gusto niyo maging kaibigan ng sanglibutan? Para hindi tayo ma-persecute ng sanglibutan, kaaway ka naman ng Diyos. Gusto mong makipagkaibigan sa Diyos, kaaway ka rin ng sanglibutan. Hindi pwedeng mamangka tayo sa dalawang ilog. Isa lang ang dapat nating tayuan. At kung ngayon hindi na tayo marunong manindigan, paano ka makakatayo sa panahon ng pag-uusig? Ngayon pa lang, takot ka nang ihayag ang pananampalataya mo. Ngayon, pagdating sa Christian denominations, ang sabi ng mga evangelicals and Catholics, they are seeking unity.
Ang sabi sa Houston Chronicle, what's different in the statement is the effort to turn the theological swords honed over centuries of conflict into a recognition of the common faith. Ang ibig lamang sabihin, kung dati-rati, yung mga protestante ay magkalaban sa Katolik pagdating sa theological matters, sa paniniwala tungkol sa Diyos, mahabang panahon ng labanan. Ngayon ay nagkaroon sila ng kasunduan na i-recognize na lamang ang common faith. Pag sinabing common faith, parang God is love. Si A naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Si B ay naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Si C naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Yun na lang tayo, ang Diyos ay pag-ibig. Magkasundo na lang tayo doon. Si Jesus naman yung Panginoon natin, papasok pa rin tayo sa langit. Sa unang gabi na tinalakay natin, sabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng Diyos. So ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan, pakikipag-away sa Diyos. Kaninong prinsipyo ang gusto niyong kunin, mga kaibigan, lalo na sa mga nanonood? Prinsipyo ba ng sanglibutan? Pag sinabing pakikipagkaibigan sa sanglibutan, lahat ng konsepto at isipan, popularity ng mundo, sasamahan mo. Yun ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, kapag tinanggap mo ang turo ng sanglibutan, hindi mo tatanggapin ang turo ng Espiritu ng Diyos. Kung umaasa ka sa mga popular na turo sa sanglibutan, na laban sa turo ng Biblia, kaibigan mo ang sanglibutan at hindi yan ang turo ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinibigay na walang bayad ng Diyos. Unang Korinto 2:12, yun mismo nakasulat. Ano daw yung ating tinanggap? Hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Magkalaban, opposite, kung ang pula, kung ang itim at puti, hindi pwedeng maglapit. Kung ang east and west, hindi rin pwedeng maglapit. North, south, hindi pwedeng maglapit. Matamis, mapait, hindi pwedeng maglapit. Liwanag, dilim, hindi pwedeng maglapit. Ganon ang turo ng Diyos sa turo ng tao, hindi pwedeng maglapit. Ito ngayon ang problema. Kaya nga sila, nagkakasundong lahat. Napansin niyo po ito? 2014 din naganap yan. Itong kasama ng kasalukuyang Pope ay mga US televangelists, mga sikat na preachers, evangelicals, lahat ng mga kabilang sa Protestants groups, nakipagkasundo. Halos lahat. Hindi pa naman lahat. At tinitiyak ko, hindi kasama dyan ang Seventh-day Adventists. Ito na ngayon ang nagaganap. At ngayon may sinabi ang dati na Chief Justice ng bansang Amerika na si William Rehnquist. Pansinin niyo po ang kanyang sinabi. The wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history. Ano daw? Yung pader ng separation ng church and state ay metaphor, parang bagang figure of speech lang na nakabatay sa masamang kasaysayan. Anong tinutukoy niya masamang kasaysayan? Yung naganap sa Western Europe, yung persecution ng papacy, yung pagdidikta ng mga hari sa Europe kung sino ang dapat mong sambahin. Kaya doon nakabatay ang separation ng church and state ng Amerika, pero ginamit niya metaphor. Meaning, ito mga kapatid, madali na lang ito. Ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Pag binitawan na ng Diyos yung kanyang control, mawawasak ang separation ng church and state at doon magaganap yung pagdidikta nitong ikalawang hayop na ang sabi, babasahin uli natin sa verse 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop. Kapag nagiba ang separation ng church and state, madali na lang magdikta ang bansang Amerika. Makikipagkasundo sa kanya ang lahat ng bansa sa mundo dahil siya ang pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo at pinakamakapangyarihang bansa. At ganun din, siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop, ang unang hayop, ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng unang hayop. Yes, maulit po ito. Maulit ito in the near future. Hindi natin alam kung kailan, pero yung mga tanda ay nangyayari na. At ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo.
Ito mga kapatid, yung puwersahang pagsamba. There is going to be a forced worship. At ang mag-uutos niyan ay ang end time powerful nation. Once na nasira na ang separation ng church and state, yan ang mangyayari. When church and state unite. In Revelation chapter 13, yan po yung abnormal combination ng church and state. Ang unang hayop at ang ikalawang hayop magsasanib para utusan ang mga tao sa lupa na sambahin ang kagustuhan ng frontman ni Satan, the Antichrist. Ang Antichrist na pinipilit ina-assume niya yung karapatang nakaukol lamang sa Diyos. The United States of America is the lamb-like beast. This is the end time powerful nation. Kung sa tingin ninyo ay parang nakakatakot, hindi po ito nakakatakot. Ito po ay kagalakan na ang katapusan ng mundo ay malapit na at ang katwiran ng Diyos, ang kaharian ng makapangyarihan sa lahat, itatatag na niya sa mundo at wawasakin ang lahat ng makapangyarihang bansa.